Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello, magandang araw po mga kapatid. Kumusta po kayo? At sana po ang Diyos at ang banal na Espiritu po ng ating Panginoon ay laging nasa isipan natin at nasa puso natin. At kumusta po kayo? 4:30 magla-live tayo at greetings muna tayo sa mga pasensya na po kayo, hindi ko mag-greet yung mga kapatid natin. Sa daming manonood natin, every live natin. Pasalamat na lang ako sa inyo. So, greetings muna tayo before mag-live tayo. Ang ganda ng topic natin, binabasa natin yung aklat ni Father Sikia at hindi lang tayo nagbabasa, may karanasan talaga, literal. No? At lubos nating ma-relate yung sarili natin sa mga salaysay sa ating idol na exorcist, ang mentor natin na exorcist sa buong Pilipinas po. Saludong-saludo yung mga exorcist sa kanya. Dahil sa kanya, lumawak yung ating kaalaman sa ministry ito na napabayaan ng maraming dekada sa simbahan po. So, matatawag natin siya na Father of exorcism here in the Philippines, Father Jose Francisco Sikia, and then kakibat niya si Father Kabading, na lagi tayo nagpo-communicate, exchange of notes, no? At lagi din silang nanood sa atin dahil friend tayo dito sa Facebook. At from time to time, mag-communicate tayo sa kanila ano pang dapat gawin sa mga bagong karanasan na aming na-experience. Sila yung season batang-bata pa ako sa ministry ito, mga kapatid. Kailangan ko ng mga season exorcists, well-experienced exorcists. At the Philippine church, the local church here in the Philippines is very blessed because of the presence of Father Sikia, because of the presence of Father Winston Kabading and the founding fathers of Pache. The founding fathers of Pache. Ngayon, dito babasahin, greetings muna ako. Ang unang nanood sa atin ngayon, nakalimot ako, greetings pala. Si Naisi Gallardo na Villa Baguio is watching. Siya po yung unang nanood sa atin ngayon. Si Lisa Abrangan is watching. At si Analisa Hipulan Pirulino Lauron is watching. Si Lunelo Capuno Nakua is watching. Si Gelson Luzano Baguio is watching. Si Almera Bero Pading mayong hapon ni mo, Father. Si Christopher Arnaiz Navarro, good afternoon, Father. Si Joseph Pensu Kabayashi is watching. Si Dina Geo. Hello po, Father Mayong Palis. Si Abil Lucky. Good afternoon, Father Darwin. Si Rubilen L. Advencola is watching. Kaano kayo ni Cardinal Advencola? Si Richel Carosca. Good afternoon, Father. God bless you always. Si Army Parajes, maayong hapon, Pader. Si Angela Mandawi is watching. Si Annalisa Hipulan Pirulino Lauron, mayong hapon, Father. Si Annalie Fernandez. So, 5 minutes mag-greet tayo, no? Sa maligod nating taga-Subay. Good afternoon, Father Darwin. Si Oli, mayong hapon, Father D. Si Ate Jojo Sordelia Idosma. Siya po yung committee sa ating scholarship
Siya po yung siya in charge natin sa mga scholar natin, mga seminarian at sa mga hindi seminarian. 35 po yung scholar sa ministry and 17 seminarians po dahil sa tulong po ninyo. At sa ministry sa St. Michael Office of Exorcism. At sa una din na nagpadala sa atin, nauna yung generosity. Ang una sa mga generous ngayon, sa live natin, si Marcela Galyucanta Air. Good PM, Father, bless Monday po. Nagpadala sa atin siya ng 100 stars. Salamat po, kapatid. Si Birulo, pangalawa, si Bangi. Good morning, Father, watching from Ireland. Wow! Nakapunta na tayo sa Ireland, no? Hindi pa tayo nakatungo. No? Si Ambrose Sabino, mayong hapon, Father. Pangatlo, padala sa 50 stars. Si Evelyn Pambi, padala ng 50 stars. Pang-apat, pang-lima, si Eden Mirantes Clemente. Hello, Father. Padala sa atin na 50 stars. So, patuloy tayo. Mag-greetings. Si Dudes Agosto Cuartro, no? Nagpadala, Valencia City, Bukidnon. Salamat po, kapatid. Claire Faith, Chloe, Carrie. Good afternoon, Father. God bless po. At salamat tayo sa mga subscribers natin ay dumadami araw-araw po. Yan po ang palatandaan na ang mga Katoliko ay uhaw na uhaw sa katotohanan. So magbabasa ako and then i-share it ko sa inyo and then i-relate din natin sa mga karanasan natin. Okay? Marisol Lafuente, inanood sa atin si Rudelin Arnaiz Tagubar. Good afternoon, Father. Si Cirilo Mantua Jr. Maayong hapon po, Father Darwin. Si Maridel Gabas Flores Dasig is watching. Si Abanbuena Madelia is watching. Good afternoon, Father Darwin. Si Rulan Adriatico Parani. Good afternoon po, Father Darwin. Si Lisa Abrangan, magandang hapon po, Father Darwin. Si Joy Saga is watching. Si Lily Datulatay Pantinople. Good afternoon, Father Darwin. God bless you po. Si Norlets, hi, Father. Maayong hapon. Si Joe Concepcion is watching. Si Army Parajes is watching. Si Gina Aparicio Canizer. Quilgan. Mayong hapon, Father. Si Edwin Conserman is watching. Si Judith Joy Velasco, mayong hapon, Father. God bless you po. Marichelle Lafente, good afternoon, Father. Mayong hapon, Father. Si Disa Caradel Dimali. Si Ruchi Carpisano is watching. Si Juvi Arsinia. Good day, Father. Si Parch Martinez, mayong hapon, Father. Si Raquel Sukib Herrera is watching. Si Eden Mirantes Clemente. Hello po, Father D. Mayong hapon. Si Rulan Aiko Discaliar II. Good afternoon, Father. At si Ora Onos Lastima is watching. So, natapos na natin 5 minutes na greetings, ha? At may dumagdag na nagdala ng star, si Ferma Reyes Maghuyop. Napadala sa atin ng 50 stars. Salamat po, kapatid. So ngayon, mga kapatid, Demonology Today, Philippine setting. Ito po yung sabi ni Father Sikia. In the Philippine setting, our office, the Archdiocese of Manila, Office of Exorcism, Amoe, has the difficulty addressing properly and effectively all the cases being sent to us due to the sheer number of cases, which is staggering, as well as due to the depths of the demonic bandages. So kita ninyo na naka-experience sila ng difficulty. Hindi talaga ito basta-basta na ministry, mga kapatid. Lalong-lalo na sa Diocese of Tagbilaran. Dahan-dahan po, dumago, hindi perfecto, maraming mga struggle na inaharap natin, pero patuloy pa rin. Hindi tayo nawalan ng pag-asa dahil ang Diyos po ay kasama natin. This is the ministry of Jesus. This is not the ministry of Father Darwin. This is not my ministry. It is the ministry of Jesus, mga kapatid. Even the
Father Sige, very humble. Difficulty addressing properly and effectively all cases. Dahil yung mga pinadala sa amin, kami din nakaranas ng difficulty and difficulty addressing properly and effectively. Dahil yung mga ibang cases ay staggered. Na meron kami mga cases, mga 5, hindi pa lumayas yung ating kaaway. At kaya nga, mag-coordinate tayo kay Father Cabading. Sila doon nauna sa atin. Kahit nabasa pa natin lahat ng aklat ni Father Cabading at Father Amor. Hindi yan, hindi yan nangahulugan na na makuha mo lahat until ma-experience mo before your very eyes, the depths of the demonic bandages. Merong mga iba na very hard talaga i-handle. Pero sa awa ng Diyos, nakakaraos po naman. People usually seek help from the church when they have exhausted all other means. And these other means that they have gone to are mostly occult and New Age in culture. So, pumunta na sila sa psychologist, pumunta na sila sa psychiatrist. Yung isa sa mga pasyente natin, si pangalan, 17 years old po, nakalimot ako sa pangalan niya, from Corilla po. And then, pumunta na sila sa doktor, pumunta na sila sa psychiatrist, pumunta na sila sa psychologist, normal po. At pumunta na sila sa iba't ibang albularyo. Ito po, makarelate ako dito sa sinabi ni Father Sikia. Then may karanasan tayo Ngayong iba, nagbabasa lang without experiences. So, it will lead to biases. Okay? Kaya, sinasagot natin kanina, mga kapatid, with a humble heart. Kahit may experience na kami, we keep on listening to the seasoned exorcists, to those exorcists who have well experience. Hindi po kami ngayong gabi nga may information kami sa case officers at sa mga head committee sa exorcism ministry po. Every month po, twice a month po kami ongoing information po. Hindi lahat. Hindi kasali yung mga ordinary staff. Yung mga case officers and deliverance ministers po. At kasama ko po sila. Hindi basta-basta, laging nag-updating, laging nagbabasa. At hindi lang nagbabasa, laging na-experience namin ito. Kaya nga, marami kaming masabi sa inyo dahil sa mga weekly experiences namin. Meron talaga kaming bago every week po. Okay? Hence, when they come now to our office, these cases have become not only complicated, but the demonic is already deeply entrenched to their lives. Grabe, Deeply entrenched to their lives. So, yung natagalan niya kami, umaabot kami ng 7 buwan, Legion. Ang pangalan ng demon legion is a group of demons na pumasok sa kanyang katawan, sa batang ito. At merong different languages lalabas sa kanyang bibig, different languages, Latin, English, Spanish, and the like. Hindi na namin maintindihan yung sinasabi niya. At sa awan ng Diyos, sa accompaniment natin, processing natin, and with the expert sa medical side, sumuko na sila At sa awan ng Diyos, itong 17 years old ay nakapagtapos na sa kolehiyo. At nagkita kami ng isang mga last year, nakakita kami at hindi na siya hinaharas kailanman sa kaaway natin. Dahil yung buong pamilya ay converted po. Grabe, Minsan ay gagamitin ng Diyos ang demonyo to glorify more His name, to glorify more His presence, mga kapatid. So ito po, hindi basta-basta yung mga demonic harass if it is deeply rooted to their family life, to their family circle. Hindi basta-basta yan. Kung
alam ninyo, hindi basta-basta laging nag-uusap yung mga deliverance ministers, paano ito, kaya nga may information tayo eh. At mangumusta ako sa mga difficult cases, lalo-lalo na almost 1 month ako hindi nakasama nila. Just imagine ha, ongoing yung ministry natin, open pa rin yung ministry natin, kahit wala ako. Therefore, hindi fanatic yung mga tao, tinuturuan natin. Kung fanatic yung iba, hindi naman lahat. Tinuturuan talaga natin na hindi maging fanatiko. Bakit laging sinasabi yung pangalan ko dahil lagi natin pinakinggan sila eh. Hindi natin sila ginajudge immediately. Sinabihan na, kabuhira ka. Kaliwat sila kag buang. Nakikinig tayo sa kanilang story eh. Kaya nga meron silang narrative eh. Kung mag-react at merong aversion sa secret, yan po, i-process na yan sa case officer, and then may mga interview na gagawin, diagnostic interview, diagnostic prayer, and then yung deliverance minister magsagawa ng diagnostic prayer and observation. Hindi yan pupunta agad sa atin. No? Isang linggo, i-process yan, sagawa din ng counseling, yung mga doorways, and then bago pa ibibigay nila sa akin. No? Yun sa akin, yung mga possess lang talaga. No? Yung mga grave oppression lang talaga. No? And then, yun ang ginagawa natin sa ministry natin. Okay, patuloy tayo. And many of them come to us with very little that is Catholic in their lives in terms of moral values and practice. Marami sa kanila na wala ngang samba. Catholic by name lang. Our office has to deal not only with the spiritual effects of the demonic contamination of our Catholic faith, which will be discussed in the succeeding chapters, but also the moral effects of this demonic contamination, which will be discussed in a much later chapter, which are real hindrance to the growth of the victim's spiritual life, and therefore his spiritual liberation as well. So, matagalan yung spiritual liberation niya dahil sa spiritual life niya. No? So, hindi basta-basta yung team, no? Bigat talaga yung processing sa team. No? Kaya nga, may ongoing formation tayo. Kasama yung mga deliverance ministers, kasama yung mga case officers, and head committee of the ministry. May mga head committee sa ministry. Yun. Okay. With God's grace, the Catholic Church in the Philippines is now beginning to respond to the rise of extraordinary demonic activity, although there are still certain challenges to be faced. So, malinaw na malinaw. Si Father Sikia nang nagsasabi dyan, the rise of extraordinary demonic activity. Sabi nila, maliit lang yung mga influence ng demonyo. The rise of extraordinary demonic to respond the rise. No? So, tumutubo talaga. No? Kita mo dito, binabasa natin at itong sinabi ni Father Sikia, makarelate talaga ako dito. Ang daming pumupunta. Luzon, Visayas at Mindanao po pumupunta sa office natin. At na-cater po natin yung true catechism, sacramentals na bigay natin sa kanila. At ongoing, kung may mag-react man, no, i-process pa po yun. No? So, puro negative yung hindi talaga basta-basta itong ministering ito. Kung wala kang pasensya po, hindi ka it is a calling talaga, mga kapatid. Pasalamat ako heartily sa mga team of Deliverance Ministry, Deliverance Ministry sa buong mundo po, sa buong Pilipinas po na na-inspire with the presence of their priest. No? Dahil kung wala yan, pupunta yan sa mga occultista, mga spiritista. No? Yung mga kapatid natin, lagi lang nagkumentaryo sa atin. No? Pero walang komentaryo sa mga occultista. Walang komentaryo sa mga New Age movement. Walang komentaryo sa mga 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 occult practitioners. No? Yan din ang kanilang gusto eh. Tayo ay nagbabasa at na-experience natin ang ating binabasa. Yung iba nagbabasa lang. No? Sabi dito, one challenge is this, the task of combating the evil which has given
The devil's so much power today is a duty of the entire church. So, to combat the evil spirit is our duty, not only of the hierarchy and of the religious, but also of the laity. Hindi lang sa mga pari, hindi lang sa mga obispo, hindi lang sa mga relihiyoso, kundi sa buong simbahan, mga laigo. If we expect only 1% in the church to combat evil and sin, then we will truly lose a lot of ground because evil can take over more and more areas in the lives of the individual Catholics as well as for the society as a whole. So, papasok talaga siya sa different aspect ng buhay natin. Yan ang sabi ni Father Sikea. A lay person who is truly a disciple of Jesus is a Christian first and a citizen of society second. A good citizen. Kung ikaw isa pa politiko, sisikapin mo na good services ang ibibigay mo sa mga tao. Hindi yung ayuda lang. Hindi naman yun sa'yo. It is from the taxes of the people. Okay? We must remember that this will be the only way to transform our present society, just as the Christian transformed the entire pagan Greco-Roman Empire. So, yung pagbabago natin bawat isa, gradual transformation of our lifestyle, of our sinfulness, yan ang pinaka-epektibo contribution natin sa mundong ito. Kung contaminated na tayo sa kasalanan without confession, without hearing confession, yan po, we will be contaminated and influenced by the unclean spirit. Influence, not possess, influence. Okay. Christ has already triumphed over the devil to the power of the cross. We, his disciples, are called to live out this victory in our day-to-day lives that others can learn by our example. The best preaching is our example. The way we preach, the way we act, our moral act natin in line with Him, in line with the divine covenant of Jesus, commandments of Jesus. Christ has already triumphed over the devil. Yes. We are called in Jesus' name to destroy the remnants of the devil's kingdom around us, which are the personal and societal structures of evil and sin. So, grabe na yung societal structures of evil, personal and societal structure of evil and sin. Inaamin niya ni Father Sikea. Another challenge is that priests who should be in the forefront in the spiritual war against the devil are few in number and already overworked in their different ministries and parishes. So kami sana yung mga pari ang forefront sa spiritual war. Pero pagod na kami sa aming ministries, different ministries and parishes. Paano yan? Sino nang haharap sa kanila? There are less than 8,000 priests for the millions of Filipinos. 8,000 priests from a million of Filipinos. And how many of them have received adequate training? Yung 8,000. Adequate training in spiritual warfare and ministry of liberation. The good news is that more and more priests, especially the younger generation, kasali na tayo dito, no? Especially the younger generation are seeing the need for this ministry and are eager to rise for the challenge. So, last conference namin, umabot kami ng more than almost 200 siguro na mga pari na dumadalo. Every year po yan, ha? Every year po yan. Kahit meron na tayong nalalaman, pupunta pa rin tayo dito. It is not about marami tayong meron akong alam dyan, hindi na ako pupunta dyan. No. Because we learn from each other's sharing. Meron tayong sharing after that. No. Kikinig ako, wow, amazing. No. Wow, gano'n ang ginagawa niya. Meron kaming sharing of experiences. Upo ay lubhang nasisiyahan po while nakikinig sa kanila. Okay? Yan ang ganda ng ginawa nila Father Sikea, Father Gabading, at sa mga founding fathers sa PACHI po. PACHI is Philippine of Association of Catholic Exorcists, PACHI. At si Father, meron na tayong ID as
proof that we are member of Pachi po. Okay? They are open to be formed and trained in this, we may say, ancient manner of spiritual combat. During the last ordination that I attended, as I embraced the young newly ordained priest during the mass, imagine my surprise. Natutuwa daw siya sa bagong pare during the mass. When all of the things of when of all the things he could have said, he did not need to say anything. He told me right then and there, with zeal and eagerness, that he wanted to join me in the ministry of exorcism. And he was even far from a faraway diocese. These are good signs indeed. Natutuwa si Father Sikia na dahil nadagdagan na yung mga young generation ng mga pari. Natutuwa po ako. It was even more, when there was a particular spiritual need in the church, the Lord would always inspire those who have given their lives to Him to respond to the need of the faithful. Ako po ay naaawa sa mga hopeless cases. No? Katulad ng last nating na-liberate na ngayon, isang babae from Tanbantayan, Cebu. Grabe yung liberation, no? Nabaliktad yung kanyang, yung ulo niya ay nasa ground at yung dalawang pa niya nasa ground, parang gymnast, no? Wala siya sa sarili niya. At yung trauma niya, pinaproseso natin, at yung mga medical experts nag-intervene din. At sa awan ng Diyos ay makatulog na siya. Hindi siya makatulog. Maraming tumutusok sa buong katawan niya. Hindi talaga siya makatulog. After processing, after catechism, evangelization sa kanya, tuwang-tuwa po kami. Madali lang po, isang buwan na liberated na po siya. Dahil sa tulong ng kanyang buong pamilya, nag-participate yung nanay, nag-participate yung tatay. At tuwang-tuwa po ako nakinig na masarap na yung tulog niya, wala na yung mga bangungot niya, at nakikita niya, actual na nakita niya, sasama niya, yung incubus. Wala yan sa catechism, pero nandyan yan sa ministry o karanasan ng mga exorcist po. Okay? So, patuloy tayo. So, it is good sign that when decades before, when there was hardly any exorcism in our country, now we see a continually growing number of priests, exorcists training and engaging in the ministry of liberation. When I was new in the ministry, bago pa si Father Sikia, I looked in vain for a trained exorcist to guide me. I could not find anyone in the Philippines. Siya talaga yung una. Founding father, one of the founding father, parang church father sa mga exorcists dito sa Pilipinas. Then I got a Xerox copy. Ano ginagawa niya? I didn't even have a copy of the old German ritual of exorcism since I couldn't find one. Then I got a Xerox copy downloaded from the internet. Doon lang siya kumuha sa internet. I am also grateful to the Lord that a large number of seminarians, hindi lang mga pare, seminarians all around the country. Pupunta ko ng mga ibang lugar, maraming sumasalubong sa akin na mga seminarista. Ito po ay naka-inspire sa akin. Maraming nunood natin ng mga seminarian, mga theologian, mga philosopher. Dahan-dahan na buksan nilang isipan. So, ginagamit natin yung social media. I know this from my own personal experience in giving talks and seminars in seminaries and houses of formation all around the country for a number of years now. The religious and laity are also growing in their numbers to meet this challenging and re-emerging ministry. I have given hundreds of talks to religious and lay groups, and their response has always been positive and one of zeal. They are ready to join courageously the church, the body of Christ,
to engage the spiritual warfare. So, natutuwa si Father Sikia, no? Ayan po ay, sa pamagitan nito, ay marami pa. Sa pamagitan nating pag-evangelize natin sa inyo. Okay? Sabi ni Pope Benedict XVI, the peace of Jesus is the fruit of constant struggle. Constant ha, hindi lang sabi nila, hindi, minsan-minsan lang yan, Father. Constant nga struggle against evil. The battle that Jesus has decided to fight is not against men and human powers, but against the enemy of God and man, Satan. The peace of Jesus is the fruit of constant struggle against evil. So, constant struggle, hindi lang paminsan-minsan. Okay? So, yan lang sa muna yung natin. Pasalamat na lang tayo sa mga generous star senders natin. Si Ami Parahis, nagpadala ng 60 stars. Salamat po. Si Christian Canzuela Eder, nagpadala natin ng 55 stars. Si Luciano Tano Abduhan, 50 stars. Si Nila Alerta, nagpadala sa atin ng 50 stars. Oy, si Ate Mercy Laranjo Ligan. Kumusta na, Ate Mercy? Nagpadala sa atin ng 500 stars. Oh, siya yung pinakataas ngayon. Si Belle Onidness, nagpadala ng, bago ito, 50 stars. Si Sukay Garpol, salamat. Nagpadala ng 100 stars. Si Ferlma Rias Maghuyop, nagpadala sa atin ng 50 stars. Salamat po sa inyo, ha? At, mag-greet na lang tayo sa daming nagko-comment, no? Hindi ko na mabasa. Si Dick Litzbaga, no, sabi ni Dick Litzbaga, sana yon? No, wala. Si Mercy Melioria Arabaca. Amin, Father, padayon lang, nagsamot hinuon o kadasig ang mga followers ni mo, Father. Salamat. Ingsuon, no? So, sasagutin talaga natin yung mga negative sa ministry ito. At yung ministry na ito ay hindi po kay Father Darwin, it is the ministry of Christ. Salamat po sa inyong mga suporta, yung mga comment niyo, pero pakiusap na lang yung mga comment niyo, it should be professional, no? I-present lang natin yung katotohanan, kapatid. Hindi lang tayo mag-away dito sa Facebook. Sumasagot lang ako. Hindi ako nangangaway, ha? Sumasagot lang po tayo. Okay? Hindi yan po kagustuhan ng Panginoon, no? Kagustuhan po yan ng kaaway natin. Kung i-rumble natin yung away, no? Yawa, no? Pinag-pray ko po sila, yung mga pari na hindi pa nila lubos na intindihan ang ministry ito. Kasali ko po kayo sa dasal ko. Sa mga laygon na walang appreciation, lagi lang negative, sinasali ko po kayo sa dasal, no? Lagi po yan, no? Dahil mahal na mahal po kayo ng Diyos, at ito po ay ministry niya, no? Klaro-klaro naman yan sa healing ni Kristo of different illnesses, no? May distinction yan sa exorcism ni Kristo, no? So, meron ding may sakit na inline sa demonic harassment, di ba? Katulad ni Job. Biblical po yun. It is an oppression. So, makatulong yung sacraments and sacramentals po. Okay? Sa buhay natin. So, yun lang sa muna, mga kapatid, ha? Fight Team Maria, the taxi of thee, with a humble heart po. But God bless. At huwag kayong malimot sa pagdasal lagi ng rosaryo, sa pagsimba, lagi, dahil siya po ang kasama natin. Siya po ay kasama natin, laging nasa ating puso po ang ating Panginoon. Okay? Patawarin na din natin yung mga tao na mayroong pagkakamali, no? Sana po ay ang Diyos ay magbigay ng guidance, enlightenment sa inyo at sa ating lahat po.